Magandang gabi mga masters, bali ngayon po ay 4 na videos po ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, 4 na videos nga po ang ma-upload ko po. Yon, what's up mga masters, nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Tio Pisto at shoutout kay Daniel Cloud. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Mga master, magbabalik tayo sa pag-upload ng 4 na videos everyday simula ngayon araw. Salamat sa solid na pagsuporta mga master. Nang lumabas si Aaron sa silid ni Daw 12, nakasalubong niya si Chihian, kaya bahagyang napasimangot si Aaron. Paano siya makikita dito? Maaari kitang tulungan, sabi ni Chihian kay Aaron. Tulungan mo ako sa ano? Tanong ni Aaron. Huminga ng malalim si Chihian at sinabing, maaari kong hayaang manirahan si Ivory sa Hillside Villa. Ako ang pinakamagandang dahilan. Wala siyang maitutulong sa iyo. Nang marinig ang mga salitang ito, agad na inilabas ng mga mata ni Aaron ang kanyang balak na pumatay. Si Chihian ay nakikinig sa kanila sa pintuan. Para sa Aaron, bawal mangyari ito, dahil napakaraming sikreto sa kanya. Kung pakikinggan ito ni Chihian, sa sandaling kumalat ito, hindi maiiwasang magdulot ito ng kaguluhan. How dare you eavesdrop on me? Biglang iniunat ni Aaron ang kamay niya at kinurot ang leeg ni Chihian. Ang dahilan kung bakit huminga ng malalim si Chihian bago magsalita ay dahil alam niyang ang pag-eavesdrop ay malamang na magdulot ng galit ni Aaron, ngunit upang manatili sa villa, kailangan niyang gawin ito. Sa puso ni Chihian, talagang ayaw niyang umalis sa Hillside Villa, ayaw niyang umalis sa Aaron, kaya hanggat may anumang paraan at pagkakataon, gagamitin ni Chihian. Kahit na ang pamamaraang ito, ay malamang nahahayaan siyang masaktan, si Chihian din sa lahat ng paraan. Ako lang ang makakatulong sa'yo. I can be the best excuse. Isang hininga na lang ang natitira ni Chihian, sinabi ang mga salitang ito. Namula agad ang mukha niya. Si Chihian, na hindi makahinga, ay napakatigas sa kanyang mga mata. Gustong patayin ng Aaron si Chihian. Ito ay kasing simple ng pagpatay ng langgam. Marami siyang paraan para sirain ang bangkay, pero kaya niya ba talaga? Ang Aaron ay hindi maaaring maging malupit. Kung tutusin, sobrang laki ng utang niya kay Chihian. Kung papatayin niya si Chihian, buong buhay niya ay hindi mapakali ang kanyang konsensya. Nang makitang naging magulo ang mga mata ni Chihian, tuluyang bumitaw si Han Sanchen. Si Chihian, na nagkakaroon ng pagkakataong huminga, ay nakalanghap ng sariwang hangin. Sa susunod na mangyari, papatayin kita. Malamig na sabi ni Aaron. Nang hihinayang ba si Chihian? Hindi pwede. Bagamat ngayon lang ay nanganganib ang kanyang buhay, hindi pa rin niya ito pinagsisihan, dahil ito lang ang pagkakataon niyang manatili sa villa sa gilid ng burol. Ayaw mo bang tulungan kita? Sa tingin mo ba ay makakaisip ng mas magandang paraan ang Daw 12? Nahihirapang sabi ni Chihian. Lumubog si Han sa pag-iisip na bagamat ibinigay niya ang bagay sa Daw 12, hindi siya masyadong umaasa. Pagkatapos ng lahat, hindi mahanap ng Daw 12 ang perpektong dahilan para hayaang manirahan si Su Yingxia sa Hillside Villa. Ang Chihian ay talagang isang napakahusay na pagpipilian. Ang pakikipagkaibigan niya kay Ivory ay isang perpektong dahilan. Ngunit bago, ipinahayag ni Ivory ang kanyang pag-aalala para kay Chihian. Iminungkahi niya na dapat harapin ng Aaron ang relasyon kay Chihian ng maayos. Kung si Chihian ay lumapit upang hayaang tumira si Su Yingxia sa Hillside Villa, ano ang iisipin ni Ivory? Wala na. Matatag na tumanggi si Aaron na sabihin na ayaw niyang lumalim ng palalim ang hindi pagkakaunawaan ni Su Yingxia. Narinig ni Chihian ang tatlong salitang ito, at naging desperado ang kanyang ekspresyon. Do I have to go? Wala akong ibang gusto kundi ang manirahan dito. Sabi ni Chihian na may pag-aatubili na mukha. Utang ko sa'yo. Kung may susunod na buhay ako, babayaran kita.
Sinabi ito ni Aaron at bumalik sa kanyang silid. Sobrang laki talaga ng utang niya kay Chihian. Hindi mahalaga bago o pagkatapos ng kanyang muling pagsilang, hindi maitatanggi ni Aaron ang kanyang utang kay Chihian. Pero paano naman yun? Walang magagawang masama si Han Sanchen kay Ivory dahil sa utang na ito. Chihian insito Leng sa loob ng mahabang panahon, isang bakas ng kapitan ang nagpakita sa blankong ekspresyon, alam niya na dapat siyang pumunta, walang ibang pagpipilian, kahit na napakawala, ngunit upang harapin ang ganoong kahihinatnan. Siguro hindi na lang ako pumunta sa Yuncheng para hanapin ka. Ang mga mata na puno ng kawalan, na parang nawawalang kaluluwang general na si Chihian, ay nagsimulang mag-impake ng kanilang sariling mga bagahe. Ang mga bagay ay hanggang ngayon, wala siyang dahilan upang manatili sa Hillside Villa. Hanggang sa umalis si Chihian, hindi nagpakita si Han Sanchen. Ngunit gaano katagal, ang pagbisita ng isang babae, hayaan ang Aaron na makaramdam ng labis na pagtataka. Jiang Lan. Bago ang kanyang muling pagsilang, ang babaeng gumamit ng Aaron bilang isang aso at madalas na yumuyurak sa kanyang dignidad ay magkukusa na pumunta sa kanyang tahanan, na naging dahilan ng labis na pagkalito ni Aaron. Kung tutuusin, ngayon ay wala siyang relasyon kay Ivory, ibig sabihin ay hindi pa rin sila pamilyar ni Jiang Lan. Ikaw ay Aaron. Itinaas ni Jiang Lan ang kanyang ulo at tinanong si Aaron, na mataas pa rin ang poster. Dahil si Su Goyao ang naging pangunahing haligi ng kumpanya ni Su, unti-unting bumaba ang posisyon ni Jiang Lan sa pamilya. Si Su Goyao ay may kakayahang kumita ng pera, kaya hindi na siya kailangang pag-alitan ng Jiang Lan bilang isang basura. Bukod dito, sa bahay, si Jiang Lan ay hindi nang ahas na diktahan si Su Goyao. Pagkatapos ng lahat, sa katayuan ni Su Goyao, hindi na niya kailangang mamulong pa. Para sa mga babae at mayayamang tao, maaari niyang palitan si Jiang Lan anumang oras. Si Jiang Lan, na nakakaalam ng merienda na ito, natural na hindi nangangahas na pukawin si Su Goyao, ano ang gusto mo sa akin? Aaron cold voice asks away. Jiang Lan looked Aaron up and down at sinabing, para kang aso. Alam ko na kung ano ang gusto mo sa anak ko. Ngayon ay naparito ako upang tingnan kung kwalipikado ka na makasama ang aking anak na babae. Dahil dito ay nakaramdam ng kawalan ng magawa si Aaron. Makakasama kaya niya si Su Yingxia. Wala siyang kinalaman kay Jiang Lan. Ang buong pamilya Su ay sabik na mag-alok sa kanya. Bakit kwalipikado si Jiang Lan na suriin siya at ang intuition ni Aaron ay nagsasabi sa kanya na ang inisyatibo ng babaeng ito na bumisita ay tiyak na hindi gaanong simple, dahil sa mga mata ni Jiang Lan, mayroon lamang pera, at hindi niya pinapahalagahan ang kaligayahan ni Ivory. Kung may sasabihin ka, bakit hindi mo ako puntahan, sabi ni Aaron, napakatalino mo. Kung matutulungan mo ako sa isang bagay, hahayaan kong manatili si Ivory sa iyo. Okay, sabi ni Jiang Lan, kung makakasama ko siya o hindi, wala sa iyo. Ngayon ang buong pamilya ng Su, sino ba ang hindi gustong makasama si Su Yingxia? Sa palagay mo ay wala kang karapatang magpasya na ito Aaron disdains ang paraan. Sinabi nito na ang sakit ni Jiang Lan, ngayon ay wala na siyang qualification para magpasya kung sino ang kasama ni Ivory, at ang kanyang posisyon sa pamilya, ay hindi pa niya turn para gumawa ng ganoong desisyon. Ngunit sa harap ng Aaron, hindi ito aaminin ni Jiang Lan, hindi ako kwalipikado. Ipinanganak ko siya noong Oktubre. Kung hindi ako qualified, sino pa ang magkakaroon sa kanya? Sabi ni Jiang Lan. Nang walang pahintulot ni Aaron, dumiretso si Jiang Lan sa sala at umupo sa sofa habang nakakross ang mga paa. Nakataas pa rin ang poster niya, parang mababa ang Aaron. Ilagay ang iyong mga tuntunin at hayaan mo akong makita kung ano ang gusto mong gawin. Sabi ng Aaron. Sa katunayan, hindi na kailangang itanong ang tanong na ito. Mahuhulaan ni Aaron kung ano ang gustong gawin ni Jiang Lan, dahil pera lang ang nakikita ng babaeng ito. Dumating siya para hanapin ang sarili niya. Bukod sa pera, ano pa ang magagawa niya? Ngunit hindi inaasahan ng Aaron na gagamit si Jiang Lan ng anumang bastos na paraan upang ipahayag ito. Bigyan mo ako ng 1,000,000, at hindi ko pipigilan si Ivory na makasama ka. Direktang sabi ni Jiang Lan. Ang pagtingin sa mukha ni Jiang Lan ay hindi pula at ang puso ay hindi tumitibok, Aaron ay hindi maiwasang matawa, ang babaeng ito ay talagang walang hiya, sa matinding estado, walang dahilan upang humingi ng pera, ngunit din kaya prangka.
Masyado bang maliit ang 1,000,000? Paano kung 10,000,000? Sabi ni Aaron. Tumalon ang mga talukap ni Jianglan. Sa tingin niya siya ay isang maliit na bit ng isang leon. Sa hindi inaasahang pagkakataon, naglagay ang Aaron ng kamangha-manghang bilang na 10,000,000. Siyempre, mas maraming pera, mas mabuti. Pagkatapos ng lahat, walang sino man ang hindi magugustuhan ang kanyang sariling pera. Ngunit si Jianglan ay may pakiramdam na niloloko. Paano siya mabibigyan ng Aaron ng napakaraming pera? Huwag mo akong pagtawanan. Kung pipigilan kita na makasama si Ivory, walang makakapidyaw sa akin. Pinapayuhan kitang pag-isipan ito ng mabuti, sabi ni Jianglan. Nagbibiro, paano ito magiging biro? Ang 10,000,000 para sa akin ay isang maliit na baon lang. Marami ba ito? Han 3,000 gumawa ng isang pares ng tuliro hitsura sa Jianglan magtanong ng isang paraan. Si Jianglan ay nalilito. Anong klaseng mayaman ang nakilala mo? Bagamat matagal na niyang nabalitaan na napakalakas ng Aaron, hindi niya inaasahan na ang Aaron ay magiging napakayaman at masaya. Panglibong kumpanya ay Aaron, alam bagay na ito ay hindi maraming mga tao, kaya Jianglan ay mabigla. Kung ipaalam mo kay Jianglan na ang pamumuhunan sa bagong lungsod ay kumpanya ng Aaron, tinatayang iisipin niyang napakaliit ng 10,000,000. Kailan mo ibibigay? Tanong ni Jianglan na may apurahang tingin. Bagamat mayaman na si Sugoyaw ngayon, wala itong kinalaman sa kanya. Hindi siya bibigyan ni Sugoyaw ng masyadong maraming pera maliban sa isang tiyak na gastusin sa pamumuhay, na ginagawang walang pagkakataon si Jianglan na yumaman sa harap ng kanyang mga kapatid na babae. Dahil din sa kagustuhan ni Jianglan na yumaman sa harap ng kanyang mga kapatid na babae ay makakahanap siya ng Aaron. Kung makukuha niya ang 10,000,000 yuan na ito, magiging kwalipikado siyang magpanggap na napipilitan sa harap ng kanyang mga kapatid na babae. Kahit sa sandaling ito, naisip ni Jianglan kung paano magtitinginan ang magkapatid na may bagong mata. May pera ako, pero qualified ka bang kunin? Sabi ni Aaron. Ang pangungusap na ito ay parang palanggana ng malamig na tubig, hayaan ang nasa sabik na Jianglan na agad na kumalma. Anong ibig mong sabihin, Aaron? Alam mo ba kung sino ang nakatayo sa harap mo? How dare you play with me? Sabi ni Jianglan na nagngangalit ang mga ngipin. Sino ka? Ito ay isang baliw na may mata sa pera. Hindi mo ba talaga iniisip na mahalaga ako sa iyo? Aaron sneers. Shrew. Nanlaki ang mga mata ng isang tao sa tuwa sa paningin ng pera. Ang mga salitang ito ay nagpagalit kay Jianglan sa isang iglap. Pumunta sa Aaron sa harap ng ignorante na si Jianglan, nagtaas pa ng kamay, parang gustong magturo ng Aaron. Si Aaron, na 3 taon na sa pamilyang Su, ay binubuli ni Jianglan sa loob ng 3 taon. Noong panahong iyon, ang Aaron ay hindi nakipag-away sa mundo, at ayaw niyang magdulot ng anumang gulo kay Su Yingxia dahil sa kanyang contradiction sa Jianglan. Pero ngayon iba, tuldok. Pero ngayon iba na. Hindi na kailangang mag-alala pa si Aaron tungkol dito, dahil mayroon siyang sapat na lakas ng mapagmataas upang matulungan si Ivory na malutas ang anuman. Nang iwagayway ni Jianglan ang kanyang kamay, kinuha ni Han Sani ang palso ni Jianglan at sinabing, "True, hindi ito ang lugar kung saan maaari kang magwala." Tapos na magsabi, tinanggal ni Han ang kamay ni Jianglan. Dahil ang sentro ng grabidad ay hindi matatag, si Jianglan, na masiglang itinapon, ay bumagsak sa lupa. Ang ganitong kinalabasan ay hindi inaasahan kay Jianglan Wanwan. Akala niya ay maaari niyang i-blackmail ang Aaron sa bisa ng pagkakakilanlan ng ina ni Ivory, ngunit hindi siya pinansin ng hitsura ni Aaron. Aaron, pagsisisihan mo ang pagtrato mo sa akin ng ganito sa madaling panahon. Hinding-hindi ako papayag na makasama si Ivory na tulad mo. Sumabog si Jianglan. Latak, basurang materyal. Ang mga salitang ito mula sa bibig ni Jianglan, hayaan ang Aaron na magkaroon ng isang malakas na pakiramdam ng pagiging pamilyar, sa sandaling napahiya larawan, tulad ng isang tumatakbong parol sa Aaron's isip, at abnormal malinaw. Kung gagawin mo ang Aaron bilang isang halimbawa, maaari mong makatuwirang kontrolin ang iyong mga emosyon. Ngunit sa harap ni Jianglan, wala siyang kontrol. Dati ang tingin mo sa akin ay isang basura. Wala akong pakialam sa iyo, ngunit ngayon, ako ay isang malakas na Diyos. Paano ako papayag na ipahiya mo ako? Voice down, nakaupo sa lupa ng Jianglan, biglang lumulutang.
Nanlaki ang mga mata ni Jianglan, na nagpapakita ng kanyang hindi kapani-pani walang gulat. Hindi alam kung ano ang nangyari kay Jianglan, tingnan si Han 3,000 mata sa galit, nagsimulang manginig, ikaw. Anong ginawa mo sa akin? Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po.